Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay na makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Your Grace is Enough Part 1. At ang ating batayang talata po ay masusumpungan natin sa 2 Korinto, Kabanata 12, talatang 9. At ganito po ang nasusulat. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Salamat at purihin ng Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ang karaniwang ipinagmamalaki natin ay ang magagandang katangian. Ipinagsisigawan natin ito sa buong mundo. Sa kabilang dako, ang ating mga kahinaan itinatago natin. Kung sinasabi man natin ay pabulong lang. Ngunit kakaiba si Apostol Pablo. Ang ipinagmamalaki niya ay hindi ang kanyang mga katangian, kundi ang kanyang mga kahinaan.
May sakit si Apostol Pablo. Sa pantaha ng mga Bible scholars, si Pablo ay may sakit na malaria o kaya'y epilepsy. Magkaparehong sintomas ng panginginig ng mga kamay at paa. O kaya'y may problema sa paninging nagiging dahilan ng kanyang pagkahilo at pagkawala ng balance. 3 beses na hiniling ni Apostol Pablong alisin ng Diyos ang kanyang karamdaman. Ngunit hindi dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. At dahil doon, tinanggap na ni Apostol Pablo ang kanyang karamdaman. At hindi lamang tinanggap, mga kapatid, kundi nagawa pa niya itong ipagmalaki. God's grace is not only sufficient, but overflowing. God's grace is not only sufficient, but overflowing. Hindi patak-patak lang, kundi buhos na katulad ng buhos ng malakas na ulan. Gayunman, maaring loobin ng Diyos na ang pagpapalang ipagkakaloob niya sa atin ay sapat-sapat lang upang manatili tayong umaasa sa kanyang pagpapala. May mga pagkakataon pa ngang ipinahihintulot ng Diyos na masaidang laman ng ating baso upang masalinan niya ito ng bagong laman. Ang mahalagay ay ang ating pagtitiwalang sapat ang pagpapala ng Diyos sa araw-araw. Kaya't walang dahilan upang matakot. Itinuro ng Panginoong Hesus na idalangin natin ang kailangan. Tulad nga po ng sinabi sa Mateo Kabanata 6, talatang 11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa kasapatan ng iyong biyaya sa aming pangangailangan. Walang malaking dahilan upang kami mangamba. Ang kabiguan, kalungkutan at karamdaman ay mga pagkakataong ginamit ng Diyos upang maihayag ang kanyang kapangyarihan. Minsan, naglalakad ang mga alagad at nakita nila ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tulad nga po ng nakasulat sa Juan, Kabanata 9, talatang 1 hanggang 3, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Lahat ay namangha sa ginawang pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa lalaking bulag. Ginamit siya ng Diyos upang magpatotoo sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Marami ang nakakilala dahil sa kanyang patotoo. Bakit nagdurusa pa rin ang isang mananampalataya? Si Job, sa kabila ng kahirapang walang katapat, ay nanatiling nagtitiwala sa Diyos. Kung kaya't sinabi niya, Though he slay me, I will hope in him. Tanging ang pagtitiwala sa Diyos ang makapagbibigay sa atin ng kapanatagan. Kung malalim ang kaugnayan natin sa Panginoong Hesus, walang maaring makapagpabagsak sa atin. Kung dumaranas man tayo ng kahirapan, ngunit nananatili ang ating pagtitiwala sa Diyos na katulad ni Job, maghintay lamang tayo, sapagkat isang araw, ibabalik sa atin ng Diyos ng doble, linglig, siksik at umaapaw ang lahat ng nawala sa atin. Gagamitin ng Diyos ang ating sitwasyon upang ihayag sa lahat ang kanyang kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Nagiging matatag kami sa panahon ng pagharap sa kahirapan, pagtitiis, sapagkat sa takdang panahon ay mararanasan namin ang pagpapalang sobra-sobra sa aming pangangailangan. Ano man ang ating kahinaan, lagi tayong bibigyan ng Diyos ng sapat na pagpapala upang gawin ang kanyang kalooban. Wika nga po sa Pilipos
Kabanata 4, talatang 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Higit na maipapakita ang kapangyarihan ng Diyos sa atin kung tayo'y mahina. Sabi nga po sa 2 Korinto, Kabanata 4, talatang 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kaya ipinagmamalaki ni Apostol Pablo ang kanyang mga kahinaan. Huwag tayong dadaing kailanman laban sa Diyos. Sa halip ay purihin natin siya at pasalamatan, sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat sa atin. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa amin upang kami po ay muling makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Panginoon, kami po ay dumadalangin para sa aming mga kapatid po na ngayon ay papasok sa kanilang trabaho, maging ang mga estudyante po na papasok sa kanilang paaralan, Panginoon. Sila po ay iyong pagkaingatan, Panginoon, at pagpapalain mo po ang lahat ng kanilang gagawin sa araw na ito, Lord God. Ikaw po ang bahala sa kanila, sa lahat ng kanilang mga tutungkulin sa trabaho man at maging sa paaralan, Panginoon. Panginoon, patuloy po kaming dumadalangin para sa amin pong mga kapatid na nasa panig ng karamdaman, Panginoon. Panginoon, naway idampi mo po sa kanila ang iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon, at gawin mo po at gamitin mo po ang mga gamot na instrumento para po sa kanilang kagalingan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, na sa oras na ito at sa araw na ito ay kiniklaim po namin, Lord God, ang iyong pagpapagaling sa mga kapatid namin ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito ay idinadalangin po namin sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder lang po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. God bless us all. Thank you.